Pati sa Mindanao, ramdam na rin ang pagnipis ng reserbang kuryente. At dahil paulit-ulit na lang daw ang problema sa supply ng kuryente kada taon, gusto na itong paimbestigahan sa Kamara at Senado. Saksi, sina Tina Panganiban Perez at Maki Pulido. Sa unang pagkakataon nitong tag-init, naka-yellow alert o manipis na rin ang reserbang kuryente sa Mindanao. May mga oras namang red at yellow alert pa rin sa Luzon at Visayas. Nahigitan na nga kahapon ng Luzon ang peak demand noong 2023. 12,550 megawatts ang peak demand noong 2023, kahapon 13,864 megawatts. Sa taas ng demand kahapon nasabayan pa ng pag-trip ng isang transmission line ng NGCP, kaya't nag-offline ng 4 na planta, biglang nagkulang ang supply sa Luzon. Tumaas yung konsumo natin, no? Na-breach natin yung highest peak for the year. And in fact, yung highest peak for the year recorded last week was even higher than the day before. Dahil dyan, posible pa rin ang yellow alert sa mga susunod na araw. Maliban sa may epekto rin daw kasi ang extreme heat sa power system, may mga planta pa rin offline sa gitna ng tumataas na demand at hindi rin maaasahang maitatawid ang sobrang kuryente mula sa Mindanao dahil mataas na rin ang demand doon. Nakikita naman natin na meron na maitatawid natin to. Again, ang yellow alert, hindi ibig sabihin nun na meron na tayong brownout. Pero maaaring tumaas ang singil sa kuryente. Ginagamit na rin ang mga plantang mahalang benta sa kuryente dahil gumagamit ng diesel o bunker fuel. Papatak din sa generation charge kung magpapatupad ng interruptible load program para hindi kaagaw sa kuryente ang malalaking customer tulad ng mga shopping mall. Mas mahal ang impact ng walang kuryente kasi even our production capacities ay apektado. Binabantayan ng Department of Energy ang mga vital installations tulad ng mga ospital. Tulad ng East Avenue Medical Center sa Quezon City, isa sa pinakamalaking ospital sa bansa na nasa 1,000 pasyente ang nakakonfine. Kaya mismo ospital tinitiyak daw na handa ang kanilang mga generator. Marami kaming mga critical patients na nakasalalay ang kanilang paggaling at ang kanilang buhay sa mga machines, sa mga life-saving machines na dependent din sa kuryente. Ang Makabayan Block maghahain ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara kung bakit paulit-ulit na lang ang problemang ito sa supply ng kuryente kada taon. Parang taon-taon na kasi nangyayari yan. And yet kapag may mga ganitong panahon, nagtataas sila, no? Nagiging dahilan ito para tumaas ang presyo ng kuryente. Sa Senado, may katulad na resolusyong ihahain si Senador Win Gatchalian. Dapat din anyang imbestigahan ng Energy Department ang pagbagsak ng mga planta at ang dapat na reserbang kuryente na kinontrata ng National Grid Corporation of the Philippines. Gusto ring pagpaliwanagin ni Senador Chis Escudero ang DOE, Energy Regulatory Commission at mga generation companies kaugnay niyan at parusahan ng mga ito kung di katanggap-tanggap ang dahilan. Isinusulong naman ni Senator J.V. Ejercito na bilhin ng pamahalaan ang share sa National Grid Corporation na hawak ngayon ng State Grid Corporation ng China. With this West Philippine issue conflict, we cannot entrust our National Grid Corporation to be controlled and managed by the State Grid Corporation of China. One flick of a switch, baka ma-paralyze po ang buong Pilipinas. So that has to be looked into. Pinare-review rin ni Ejercito ang EPIRA Law. Bukas din siya sa paggamit ng nuclear energy dahil mura umano. Pero we have to make sure that safety standards, priority is core safety. Ligtas naman, sabi ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. At posible raw hindi na maranasan ang red at yellow alerts kung sakali dahil hindi raw ito nakadepende sa panahon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.